Happy Independence Day po. Tamang-tama, weekend ngayon. So, chill-chill lang tayo. So, magbabasa lang po ako ngayon ng mga reaksyon ng ating mga kababayan. Namimiss ko na magbasa ng kanilang mga komento. Nagpapatunay na gising po ang ating mga kababayan, lalo na pagdating sa kaganapan sa mundo ng politika. At magandang basahin yung kanilang mga comments para namang i-counter natin ito mga fake news na pinapakalat ng mga DDS. Alam nyo naman sa kampo ng DDS, way of life po nila ang magpakalat ng mga maling impormasyon. Kaya sa pagbabasa ng mga komento ng ating mga kababayan, pinapatunayan lang po na hindi basta-basta naniniwala ang ating mga kababayan sa mga fake news nila. Pero bago po ang lahat, magsa-shoutout po muna ako kay Robert Villegas Barrien ng Divine Word College of Lawag City at kay June Reyes na taga Vienna. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking munting channel. Okay, unang reaksyon galing sa ating mga kababayan. Vice President Sara Duterte, siya daw ang maglilinis sa gulong nangyayari sa ating bansa. Saan po ba nanggagaling yung gulo ngayon? Hindi ba sa Senado? Sa kanyang mga kaalyado? So hindi ba nga dahil ang gulo ng Senado ngayon at nakisabay pa itong 18 ex-bodyguards na kung ano-anong kasinungalingan ang kanilang pinapakalat. Sana kung talagang totoo meron silang mga ebidensya, diretso na nila. Magdemanda na sila tulad ng ginagawa ng mga pinaparatangan nila. Dinidemanda po sila kaya patong-patong ang kanilang kakaharaping kaso. Unahin po natin sa sinabi ni Atty. Baligod na maleta delivery kay Senator Mark Villar, pinaninindigan ng mga 18 ex-bodyguards. Sinagot po siya ni Sofia Natividad. Sabi niya, hindi kasi nila pwedeng pagsabayin na mawala sa listahan kaya si Loren Legarda muna ang inalis nila. Baka mahalata, next month, Mark Villar, wala ka na sa listahan nila. Sasabihin nila na nagkamali ulit sila. Antay-antay ka lang, Mark. Babaguhin ni Mike Defensor ang script nila. Oy, nako, paano kaya mangyayari yon? Paano pa kaya nila mapapaniwala ang taong bayan kung papalitan nila ulit yung script nila at sasabihin nila na nagkamali din sila kay Mark Villar? Dahil ngayon, sinasabi nila nagkamali sila kay Loren Legarda. Kahit na may mga video circulating na pinanindigan ng mga bodyguards ito na nag-deliver sila ng pera kay Loren Legarda. Pero ngayon, nababasa ko na hanggang gate nun daw umabot yung maleta. Pero hindi daw nakapasok. Ewan ko, ang gulo kasi nitong si Baligod Paiba-iba ng statement. So, paano ka maniniwala sa mga statement ng mga bodyguards ito kung laging si Baligod ang nagpapaliwanag? Kaugnay niyan, sabi sa isang balita, Senator Soto at Erwin Tulfo idinawit ng ex-Marines sa umano'y cash deliveries. Komento ni Christopher Herrero, kung sino-sino na lang itinuturo ng mga 18 marites, wala man lang ebidensya na mabigat, puro hearsay lang. Tapos makaraang dinawit si Legarda at Villar, anyari? Bakit wala na sa script? Dahil kaalyado? Haha! Pati ba naman ICC, nabigyan daw nila ng maleta? Mas maniniwala pa ako sa mga documents ng DPWH na nakatanggap ng kickback kaysa dyan sa 18 marites na puro kwento lang at picture na walang kakwenta-kwenta. Di ba totoo naman? Puro maleta, puro kwento. Bakit wala man lang tayong makitang kahit na isang picture na bago nila inihatid yung maleta sa kung sino, ipinakita muna nila, pinicturan o binidyohan para meron silang ebidensya na totoong pera yung laman? Wala hanggang ngayon. Ilang buwan nang umiere yung teleserye ng 18 bodyguards na yan. Pero wala talagang konkretong ebidensya. Hindi na po pwedeng basta magkukwento ka lang, tatawagin ka ng bayani. Na siya namang hindi matanggap ni Atty. Baligod na wag daw tawaging bayani itong mga ito. Sabi ni Rafi Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Nasabi tuloy ni Maynard Tupi, paano naging bayani ang mga nag-deliver kuno ng mga maleta ng pera ng taong bayan? Mga kasabwat sila sa sindikato ng politiko.
tumulong pa sila sa maling gawain. Ang totoong bayani, hindi binabayaran ng mga politiko at tagapag-deliver kuno ng maleta. Uy, pareho tayo ng way of thinking, Maynard, ha? Nasabi ko na rin yan eh. Paano mo tatawagin bayani itong mga nakipag-connive para mag-deliver ng mali-maletang pera? Hindi ba nila alam na galing sa masama yung perang i-deliver nila? Para saan ba yung pera? Para kanino ba talaga? Hindi pa bago-bago kayo ni statement na kay Loren Legada tapos biglang-bigla, ay nagkamali lang po kami, sorry po. Pero pwede ba yun? Pwede ba sa mga sworn statements yan? Pinapaikot tayo ng baligo, di akala niya lahat tayo utu-utu. Utuin niyo yung mga DDS ninyo. So, tama bang tawagin silang bayani o tawagin silang kargador ayon kay Raffy Tulfo? Punta naman tayo sa gulong nangyayari sa Senado. Hindi nga ba't sunod-sunod na kinakasuhan itong mga miyembro ng Cayetano Black? Nasabi nga nitong si Harry Roque, uubusin na ang kakampi ni Vice President sa Senado. Bato, Bongo, Cheese, Joel, Jinggoy, and now Marcoleta. Wala pa rin kayong 16 to convict. So yun pala talaga. Ang pinupunto ni Harry Roque ay itong impeachment trial ni Sara Duterte na kahit na ubusin nyo lahat ng mga miyembro ng Cayetano Black or ubusin nyo lahat ng Duterte senators, kukulangin pa rin kayo. Hindi nyo pa rin makukonvict si Sara Duterte. Sabi tuloy ni Jasper Ponce, yung mga binanggit mo, may issues sa korupsyon sa flood control at isa pang kriminal na si Bato. Hindi sila inuubos. Justice ang nangyayari. Nakukulong yan mga yan base sa ebidensya. Hindi tanga ang gobyerno para ipakulong sila ng walang ebidensya. Pati ikaw, Harry Roque, may kaso ka pa. Ha ha ha. Nakakatawa talaga mga idolo ng mga DDS. Halos lahat may kaso. Mahihilig kayo sa mga kriminal. Totoo naman eh. Tingnan niyo yung line-up nito mga Duterte senators sa Cayetano Black. Halos lahat may kaso. So, paano sasabihin ni Harry Roque na inuubos sila? Talaga may mga kaso yan. At tama, alangan magkaso ang gobyerno nang wala naman nakikitang dapat ikaso sa mga ito. So, again, style ng mga DDS yan eh. Bayaan na natin sila. Talagang paiikot-ikutin lang ng istorya. Papaniwalain nila yung mga utu-utu nila mga supporters na inuubos itong mga kaalyado ni Sara Duterte. Pero tulad na sinasabi ko, hindi man makonvict si Sara Duterte, mabubunyag sa buong mundo ang mga katiwaliang ginawa ni Sara Duterte at ang pagwawalangya niya sa taong bayan. Kaugnay pa niyan, sabi ni Atty. Ginny Bondoc, 7 senador na daw ang ipapakulong, lahat galing sa majority block. Bayan ko, binihag ka. Ito yung time na majority pa itong Cayetano Black na to. Ngayon kasi ang majority ay nasa grupo na ni Gatchalian. So lahat daw ng galing sa majority block, 7 senador ang ipakukulong. Bayan ko. Pakukulong yung mga may kasalanan, tapos bayan ko ang binihag. Sabi tuloy ni Maribel Demolo, di ba dapat matuwa kayo kung talagang makabayan kayo? Kasi may napapakulong na mga tiwaling mga politiko. Akala ko ang hiningi hustisya para sa nangyari na korupsyon sa flood control. Bakit pagkaalyado ang makukulong, masama loob nyo? Tapos, bukang bibig nyo, taong bayan. Pero, pagkaalyado nyo ang makakasuhan, dapat exempted. Sa minority, halos walang kickback sa flood control. Kaya wala silang mga kaso. Halos sa majority may kickback sa flood control. Ang sabi nyo, kinakalimutan na ang issue sa flood control at walang nakakasuhan. Ayan yung hinihintay nyo yung sagot. May makakasuhan na. Oo, tama nga naman. Isipin niyo yung grupo nila Win Gatchalian, nila Tito Soto. Sino-sino sa kanila ang may mga kasong nakasimbigat na mga kaso sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga ngayon, dinadawit na nila si Erwin Tulfo at si Tito Soto dyan sa maleta issue na yan, di ba? Para may masabi sila. Pero kung titingnan ninyo, lahat ng inaakusahan nitong 18 ex-bodyguards na to ay may kinalaman sa impeachment trial ni Sara Duterte. Mapa-Senado o mapa-House. Hindi nga ba? At nagsalita pa ang IBP o yung Integrated Bar of the Philippines na tinuturing na valid and lawful ang June 3 Senate session. Komento ni Natoy Panglinawan,
Yan, mga tangang didilis. Mismong IBP na ang nagsabi na lawful at legal ang nangyaring quorum noong June 3. Baka mas marunong pa kayo sa IBP. Believe na ako sa inyong katangahan. Di ba nga kasi, kaya ito natatawag na bobo at tanga itong mga didilis eh. Pero I'm sure hindi lahat yan ha. Yun lang mga talaga nagpapaniwala na kahit na niloloko na sila ng mga katulad nila Harry Roque sa mga statement na pinalalabas nila, nagpapaniwala sila. At syempre, itong IBP, itong grupo ng mga abogado, meron pong lumitaw na 3 o 4 yata ng mga DDS lawyers para sabihin na hindi sila sang-ayon sa inilabas na statement ng IBP. Natural, syempre, mga DDS lawyers yan eh. Kailangan nilang ipagtanggol si Sara Duterte at ang mga Duterte. Kahit na kumontra pa sila sa IBP. Eh, ilang daan ba ang mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines? 4 lang yung nagsalita against? Tapos, puro DDS lawyers pa? Tapos, sa gulong ginawa ni Alan Peter Cayetano sa Senado, nakuha pa niyang manisi. Dahil matapang na pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson, ikaw, Ping Lacson, ang sumira sa Senado na kinontro naman ni Darwin Villafuente. Sabi niya, si Ping Lacson ang sumira sa Senado? Lupit ni Mr. 10K. Ikaw nga yung puro kaguluhan ang pinaggagawa sa Senado. Simula nang naging SP ka. Tapos, hindi pa kayo nagsisipasok. Ang hindi pagpasok sa session sa Senado, tingin mo, nakabuti ba? Puro kayo absent tapos isisi nyo sa iba? O di ba? Then maliban kay Ping Lacson, sinisisi pa ni Cayetano, si President Bongbong Marcos, na yung grupo daw ni Gatchalian ay Senate of Malacanang. Eh yung grupo mo Cayetano, Senate of the Dutertes. O di laban na lang, Senate of the Dutertes laban sa Senate of Malacanang. Sino sa tingin ninyo ang mananaig at mananalo? At kung titignan ninyong mabuti ang pattern ng panggugulo ng mga DDS, walang humpay, walang tigil ang paninira ni Alan Peter Cayetano at yung pagkapit tuko niya sa posisyon para lang maharang itong impeachment trial ni Sara Duterte. E di ang gulo-gulo na nga naman ng bansa natin dahil dito kay Alan Peter Cayetano at sa 18 ex-bodyguards na to. So sa sobrang gulo, papasok na ngayon si Sara Duterte. Sabi ni Vice President Sara Duterte, gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Oh, napaka-heroic naman ni Sara Duterte. Parang hindi natin alam kung sino nang gugulo sa bansa natin. Di ba puro kaalyado niya? Sabi tuloy ni Raymart Quinto, ayusin ang pagkakamali ginawa sa ating bansa. Ikaw na mismo ang problema sa bayan. Paano maaayos ang problema sa bansa kung ikaw din ay problema sa bansa? Vice President ka na. Ano pa inaantay mo para ayusin ang bansa? Nasa gobyerno ka na. Ano pa inaantay mo? Maging presidente ka? Eh, Vice President nga, wala kang nagawang tama para sa bansa. Tapos naghahangad ka pa sa mataas na posisyon. Hindi ka man lang nagpakitang gilas kahit onti. Mas madalas pa ang abroad mo kaysa magtrabaho ka. Huwag na kayong papabudol sa mababagong salita. Totoo naman. Tapos siya daw ang mag-aayos ng mga pagkakamaling ginawa sa ating bansa. Kayo ang may gawa ng mga gulo sa Pilipinas. Kitang-kita po yan ng taong bayan. At hindi papayag ang mga Pilipino na manaig ang masasama ninyong balak. So, siyempre, aayusin daw ni Sara Duterte yung mga ginawang pagkakamali sa ating bansa. Dapat i-follow up yan ng kanyang mga kaalyado. Tulad itong si Attorney Jimmy Bondoc. Pahayag ni Bondoc, sa lahat ng hindi naniniwala kay Vice President Sara, bakit hindi nyo subukan? Wow! Subok na nga eh. Wala nang ginawa eh. Bakit pa kami magpapakatangan subukan muli? Eh, nasubok na nga. Hindi nga niya kayang humarap sa impeachment trial para magpaliwanag. Dahil sigurado yan, hindi sisipot yan si Sara Duterte sa impeachment trial niya. Yung mga abogado niya lang ang palilitawin niya doon para ipagtanggol siya. Eh di okay. Yan ba ang gusto mong subukan namin, Atty. Bondoc?
Nasabi tuloy ni William Palero, hindi na nga naniniwala, ipipilit mo pa. Hindi sila naniniwala kay Sara Duterte dahil wala naman siyang ipinapakitang maganda bilang Vice President. Paano siya pagkakatiwalaan? Halos lagi siyang nasa ibang bansa, tapos sa kanya pa nang gagaling na walang ginagawa ang presidente. Ngayon mo sabihin, Bondo, paano siya pagkakatiwalaan ng iba? Di ba? Tama nga naman tong si William. Sana kung nagpakitang gilas man lang itong si Sara Duterte. Hindi eh. Mula nung siya ay kumawala sa gabinete ni President Bongbong Marcos, not a single day ang lumipas nang wala siyang paninirang inilalabas laban kay President Bongbong Marcos. Nandito man siya o nasa ibang bansa, puro na lang batikos, puro na lang paninira, puro na lang pandadaw, puro na lang pangliliit kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito ang namumutawi sa bibig ni Sara Duterte. And then gusto mong subukan namin? Kayo na lang. At syempre maglalabasan pa yung mga ibang kaalyado tulad itong si Greco Belgica na Duterte pa rin ang sigaw ng mahihirap at inaapi. Ay naku, bakit nasa dahig si Rodrigo Duterte? Hindi ba sa pang-aapi niya at sa ginawang EJK sa mga mahihirap? Dahil tandaan ninyo, wala pong mayaman na drug lord na napatay dyan sa EJK na yan. Tingnan ninyo yung listahan ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Not a single rich drug lord. So ang sigaw din ni Joseph Ditan, ang sigaw ng mahihirap, Duterte pa rin? Halos nang namatay sa war on drugs, puro mahihirap na inosente. Wala na akong nabalitaan na mayaman na namatay at drug lord na namatay. Kasi pag mahihirap, madali lang kuhain ang buhay. Hindi lahat ng mahihirap ay maka-Duterte. Wala nang nagawa si Duterte para pagaanin or proyekto para sa mga mahihirap. Kayong mga solid tangang DDS na kulto, ilabas nyo project ni Duterte na nakakatulong sa mahihirap. Meron niya ba? Wala. So maniniwala ba kayo na Duterte pa rin ang sigaw ng mahihirap at inaapi? Huwag po tayong mag-alala dahil Independence Day po ngayon. Nalalapit na po ang Independence Day ng mga Pilipino sa kuko ng mga Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.